Eto na po, lumalabas na po ang maraming mga sapantaha or pagkabahala na mga gumawa ng saligang batas, mga profesor ng law, at mga abogadong nakakaintindi ng sitwasyon na kung ano ang obligasyon ng Senado na dapat ay maging senator judge. Okay? Dito po sa impeachment case ni Sara Duterte. Okay? Ang sinasabi rito, pwedeng ang Senado ay makasuhan, pwedeng may magsamantala sa nangyayaring ito, mayroong mga abuso talaga dahil ang pagka-delay ay nagkakaroon ng pagkakataon sa mga posibleng pabor kay Sara Duterte o mga Duterte, mga negosyante man o ibang bansa. Ang tindi, pati ibang bansa ay nadadamay na. At ang kabagalan ng pagbibigay ng hustisya. Okay? Pakinggan po ninyo ang sunod-sunod na paliwanag ni na dating Concon delegates. Gumawa ng saligang batas, Christian Monsod, attorney po yan. Attorney Cayosa, na siya pong dating Integrated Bar of the Philippines President at saka po isa pang professor at congressman ng Maynila yung isa. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Table ni Senate President Chis Escudero sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simula ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Pagangka pa ng ilan, kung madelay pa ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture Sino ito may sabi nito? Matindi na. presidential Baka daw may magkumamit ibang bansa. change Romero, foreign policy. Professor Segundo Romero. That's going to be a very good investment on them. Kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, lalo na using social media and AI, and kaya nilang isway yung public opinion. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. Natalakayan dahil isa sa mga parusa. Dali lang ha. Ayan magkakasunod na pahayag. Professor Romero, nagduda at baka daw samantalahin ng ibang bansa pero tinukoy na rin niya baka daw ang China. Sumuporta ito, gumamit ng impluensya at pera, gamitin ng AI at iba pa ang social media para doon sa mga pamimeke, paggawa ng kung anong propaganda para masira ang gobyerno at maniwala ang taong bayan na mali ang pag-i-impeach kay Sara. Naku, mabigat yun. Sabi naman ni Christian Monsod, posible daw nakasuhan nga po ang mga senador. Sabi naman ni Attorney Cayosa, IBP former president, na simula na kung hindi man matapos, kayang ituloy yan at dapat tuloy na susunod na administrasyon o na susunod na bagong senador. So, mendalit sabi, itong tatlong mga gumawa ng batas at nakakaintindi ng batas, hindi naniniwala sa paniniwala ng Senate President na sa July 30 magsisimula ang trial. Ang tagal kasi. Ayan kaya po nagkakaganyan. Ang lupit nito mga pangyayari ito. Sige nga, ituloy natin yung may mapapaliwanag kasi nagsalita rin dyan yung Congressman Chowa ng isa sa mga prosecutor sa isong ito pa rin. Sa mga nahahatulang guilty
ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno, bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Yes. Kung may iba pang gustong habulin sa bise, pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, po pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidentiable. Wow. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 elections rather than now. Habang wala pang trial, ay tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong impeachment secretariat ng Kamara. Ayan napakalinaw po na balitang yan. Thank you sa GMA News. Isa sa mga respetadong news network sa ating bansa. Totoo naman yan na mga paliwanag naging pahayag sa mga interview ng mga kilalang abogado. So, hindi ko na nga ho talaga rin maintindihan kung bakit walang pinaniniwalaan itong Senate President kung hindi yung kanyang sarili lang na paniniwala. Imagine, taong bayan, mga abogado, gumawa ng saligang batas, mga professor sa law professor, pabor at dapat trial na, huwag i-delay ng matagal. Pero si Escudero hindi ho nagbabago. Napakatigas ng loob, napakatigas po ng paniniwala nito si Escudero na hindi naman pinapaboran ng mamamayang Pilipino. Hindi ko alam kung saan siya nagkukonsulta Wala naman siyang binanggit na mayroong nagkonsulta siya o may nagsuggest sa kanya. Maliban lang yung pagdududa na ng iba. Senador, baka naman talagang maka-Duterte ka. Baka naman talagang pabor ka kay Duterte kaya dinidelay mo ito. Kasi ang pag-delay nito, maraming masamang epekto. Pwedeng makalimutan ng taong bayan ang isyu. Madaling makalimot ang tao. Sa totoo lang. Or, binibigyan mo ng pagkakataong makabuelo para mapaghandaan ng Defense Council ang kaso. Paano yung pangamba ng prosecutor na naunang binanggit ko na rin dito sa ating topic? Na pag tasadong tumagal, baka matampered daw yung kanilang ebidensya, baka daw kailang mga testigo ay matakot or takutin or kung ano man. Ayan ang masamang epekto. Wow. Mapapaisip ka talaga Mapapaisip ka talaga sa mga sa mga pangyayaring ito. Saan kaya maniniwala ang Senado? Kayong mga senador, hindi dapat ang Senado ay boses lang ng Senate President. Ang Senate President ay presiding officer lang sa paggawa ng batas. Presiding officer lang sa impeachment court o impeachment trial. One vote only ang Senate President. Sa lahat ng pinag-usapan sa Congress, sa Senado, isa lang ang boto ng senador, ng Senate President. Hindi naman 2-3. So yung ibang senador, bakit hindi kayo nagsasalita? Yung ibang senador, anong ginagawa nyo? Nasisira na ang institusyon. Nasisira na ang pangalan ng Senado sa isyong ito. Bakit hindi po kayo gumagalaw? Anong hinihintay nyo? Gusto nyo magtrabaho ng sabay-sabay sa next Congress? Nandyan yung proposed bill for 2026 na tatalakayin nyo. Nandyan na maraming panungkalang batas na hihilingin ng Pangulo sa State of the Nation Address. Pagkatapos gusto pa nyong isabay ang trial. Tapos pag nagsabay-sabay ang trabaho, dadaing kayo na wala na kayong pahinga. Ngayon, sobrang-sobra yung pahinga. At hindi naman dapat nagpapahinga sa Article of Impeachment dahil dapat nagtatrial, hindi nyo ginagawa. Wow! Iba ang Senado ngayon. Hindi na nakakatuwa. Parang hindi na rin dapat ipagmalaki. Dapat yata ang Senado ay mapalitan na ng mga taong mayroong paninindigan, prinsipyo para sa bayan, hindi para sa iisang pamilya lang. Please like and share ng video ito.